Hello guys. So ngayon yung legs naman yung iba-block out natin. Okay. So again, create a cylinder. Gawin natin siyang 8. Ay, sorry. 8 and then 6. Same pa din. So the usual na ginagamit ko. Oops. So check tayo ng topology. So kung mapapansin nyo, iba-iba yung mga topology sa mga legs, mga feet. Ayan, depende yan sa kung paano mo i-build. Ito, simple lang siya. Ayan, ito rin. So, iba-iba talaga yung paraan ng paggawa ng ah, topology o paggawa ng character. Ito, complicated to. So, I don't think na gagawin natin to. Pwede nyo i-try on your spare time, pero I do not recommend doing this for the semester kasi baka matagalan kayo. Okay? So, sa legs, scale ulit natin. Tapos, sorry. Rotate. Rotate natin siya. Scale ulit natin ang buo. Scale pahaba. Position lang natin ng onte. Scale pa natin. So again, depende to kasi may iba't ibang klase ng style din sa character. So, merong character na stylized, so medyo iba yung niya. Same pa din naman, yung topology dapat nandoon, pero again, yung tinuturo ko lang naman is yung general basis sa character modeling and kung paano ko siya binubuo. Okay, dapat ito dito. So base mesh lang naman. Ito, baba natin to onte. Okay. Ayan. So, kung mapapansin nyo, inuna ko yung front view. So again, ako, usually, sa ibang parts, side view yung inuuna ko. Pero in the legs, gusto ko kasing nakukuha agad yung positioning nito mga joints sa knees and everything bago ako mag-proceed sa side view. So, ayan. Next sa side view, adjust na natin paunti-unti. So again, kung mapapansin nyo, matagal siya. Matagal talaga siya kasi kapag minadali nyo, iba yung kalalabasan ng quality. So, very important na dahanin ninyo. Of course, kapag may deadline, syempre, kailangan ma-meet nyo pa din. Pero when it comes to the asset creation itself, kapag gumagawa kayo, huwag nyong mamadaliin.
As in, daanan nyo talaga lahat ng pwede nyong daanan. I-check nyo lahat ng pwede nyong i-check. Baka meron kayong nakaligtaan, meron kayong na-miss, meron kayong nabago, may nagalaw kayo, may na-delete kayo. So, always remember na i-keep nyo siya, ayusin nyo siya ng dahan-dahan. Okay? So far naman, students pa lang naman din kayo, so okay lang din na dahan-dahan ninyo. Okay? So, ayan. Ito na yung base mesh ng legs nyo. Ayan na siya. So, mapapansin nyo, again, ayan, kita naman yung silhouette ng legs. Okay? Ito yung sa arms, ito yung sa legs, ito yung sa torso. So, sa torso pala, sorry, I forgot na ang kailangan yung gawin is ganito. So, since na-form nyo na, do not forget. Don't forget the neck. So, again, isa pang tool na madalas natin gagamitin sa modeling faces is yung extrude. So, hindi ko pa siya na-discuss since ang ginagawa ko pa lang is more on separate mesh modeling. Okay? So, ito naman, extrude. Hanapin natin siya sa edit mesh. So, in order to extrude, you have to select the faces. So, again, right-click, go to faces, select nyo yung faces na to, then hold Control, drag here, left-click and drag here to deselect, and then mesh tool, edit mesh, then extrude, o kaya in shortcut key, Control E. Okay? So, yan. Tapos, kung papansin nyo, may gizmo dito. So, bakit nga ba? So, ang extrusion kasi, madami siyang pwedeng gawin. Pwede siyang i-separate yung mga faces when extruding. Pwede siyang naka-keep. And then, in direction, pwede nyo i-follow yung normals or yung pivot mismo. Ayan. Pwede din na pag sinelect nyo to, diretso lang. Ayan, ganyan, kagaya niyan, diretso. So, nasa sa inyo. So, for now, select nyo to. Itong box na to. Nakikita nyo to? Mga box na yan. Click kahit isa. Once lang. Click. Tapos napansin nyo may nag-appear dito. So, pag may nag-appear dyan, ito na yung select nyo. And then, drag. Left click and drag. Okay. So, back to front view. After left click and drag, angat nyo siya. Again, nawala yung box dito. Always remember na kapag may sineselect kayo dito, nawawala yung box dito. So, click ulit to once. And then, mag-a-appear na siya. So, you can now select it again. Okay? Ganyan. Scale down. Scale down, kapag nasa gitna kasi, ini-scale niya in all directions. Unlike pag ganito, ganyan lang. Kaya pag ganun. Yan, pag ganyan. So, for now, ito. And then, after nyan, extrude ulit. Okay? So, edit mesh. Then, extrude ulit. Or Control E. Then, drag nyo paangat yung neck. Okay. Next is, kung mapansin yung wide, select nyo na lang yung faces paikot. To select pala ng paikot, either drag nyo ng paganyan, or kung sobrang haba na isa-select nyo, you can always do this. Select nyo yung isang face, left click, and then hold shift, and then double click yung susunod. Tapos ayan na siya. Selected na. Okay? So ayan na. Then scale nyo na lang ulit. Scale nyo base sa neck. Ayan. And there you have it. Then side view. Okay. So i-ano nyo siya. Oops, wait. Pag ano pala, pagka ganyan pala, meron ding way. Transform component.
or shift right click, transform component, click nyo to, box, tapos automatic na i-adjust nya. Same din yun. O kaya itong arrow, itong arrow pala. Yan. Itong blue. Sorry. So kunwari nakaselect yan, shift right click, transform component. Ang transform component naman, guys, yun yung pag-edit nyo ng faces based on yung direction nya. So kung kunwari etong face nakaharap pa ganun, yung galaw nya pa ganun din. Same din sa iba. Okay? So kung kunwari may question kayo, feel free lang to ask, and I can demonstrate yung ibig kong sabihin sa sa paggamit nito. Okay? So ito muna, edit natin, adjust natin sa neck, tapos move ulit natin, positioning, oops, select, sama na natin yung faces sa taas, move natin, yan, rotate para ma-position based sa reference, yan. So ito naman, side view lumaki, so scale nyo lang sa side na to. Okay? Yan. Okay. So don't worry about this part, lalo na yung dito kasi magbabago pa yan. Okay? So ayan na siya. Kompleto na yung face mesh ng torso, arm, and legs nyo. Okay? Sa susunod, ang gagawin naman natin is yung pag-connect ng arms and ng torso. Okay?